At nakikita ko dito na hindi malulugi ang gobyerno sa aking pananaw kasi alam naman natin na yung mga MSMEs, they're really eager, no, to start or to expand their business. At lalo-lalo na sa ating mga kababayan na gustong umahon sa hirap, no. Marami sa kanila may pangarap sa buhay kaya lang hindi nila masimulan kasi wala silang kapital. Tama. Kaya nakikita ko rito is makakapagbigay ito ng napakaraming oportunidad para sa ating mga kababayan para umunlad ng kanilang pamumuhay at napakagandang programa ito, no, ni Pastor Kibuloy para talagang masolusyonan yung kahirapan sa ating bansa. At tandaan din natin sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, nakikita natin na meron na siyang proven track record of getting things done. O kung ano yung nagawa niya halimbawa sa Kingdom, sa KOJC, makikita natin na ganito yung magiging modelo, no, nung pamamahala at modelo ng kung ano yung gusto niyang mangyari sa bansang Pilipinas. Dito sa plano ni Pastor Apollo, napaka-komprehensibo ito at napaka-specific, no? Halimbawa na lang, itong pagtugon sa poverty and inequality. Kasi alam natin, ito'y nananatiling present na problema sa ating bansa ngayon, yung kahirapan at yung access ng taong bayan, no? Maririnig pa natin na merong pondo na inilalaan para sa kalusugan ng taong bayan, ibinabalik, hindi ginagamit, no? Kabilang dito sa nais ng butihing pastor na maamyendahan ay itong pagpapalawak pa doon sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Act, no? Na nais niya ang kanyang proposal na lawakan pa at isama yung comprehensive social assistance programs na nagko-cover na sa food security, healthcare at sa housing, no? And maliban diyan ang target pa nito is yung mga low-income families, elderly, single parents, persons with disabilities. Medyo malinaw-linaw ang kanyang target ukol dito na sa tingin ko hindi magiging aksaya or maaksaya yung pondo na intended sa pang-ayuda kung alam mo at kilala mo kung sino talaga ang karapat-dapat na mabigyan ng ganitong tulong. Kasi sila naman talaga yung nakaka-experience, hindi pantay-pantay. Minsan pa nga, sinasabi nila na marami sa social media ngayon, biro mo, may motor, may magarang motor, nakadamit ng yung tupad sa dole. Nakita ko yun sa social media. Parang nangyayari nung panahon ng pandemic, yung binigay na ayuda, di mo na alam kung ano mga binili. Wala ding assessment, wala ding pagmomonitor kung lumago ba ang pamumuhay nito after mabigyan ng AX, after ba ng tupad na monitor ba natin, nagamit ba yung pera nito doon sa kanyang labis na pangangailangan o baka naman pinagsugal, lalo na ngayon accessible yung sugal ngayon o di kaya ibinili ng luho o kung ano-ano pa, Doc. Alam mo, speaking of sugal, Admar, balikan natin mamaya yung issue ng sugal kasi meron din ako suggestion kay Pastor dyan tungkol sa mga panukalang batas patungkol sa sugal at kung paano i-address yan. No? Pero punta muna tayo dito sa poverty alleviation. Actually, ang nabanggit ko nga kanina, nung sinimulan itong mga ayuda programs na to, and I'm not referring to 4Ps. I'm actually referring dun sa tupad, dun sa mga AIX na yan. It seems to me parang hindi masyadong pinag-isipan. No? Ang naging objective kasi nito para pakatulong sa ating mga kababayan. Pero ang problema is napupolitika ito. Ang kinakailangan po kasi sa isang intervention program, kagaya halimbawa ng 4Ps, is ma-identify mo kung ano yung outcomes, ano gusto mong mangyari doon sa mga nakatanggap ng ayuda. At syempre, fundamental din dyan is ma-identify mo kung sino-sino yung mga magiging recipients ng ayuda. No? Maganda itong panukala ni Pastor na kung saan targeted yung mga makakatanggap ng ayuda. Halimbawa, nabanggit mo nga, Admar, yung mga single parents. Alam mo sa ngayon, yung mga single parents, walang specific na programa para sa kanila. So maganda na include dito sa panukala ni Pastor. Siyempre yung mga PWD, meron na yan sila. No? At saka sa mga nakakatanda at dun sa mga low-income families in general. Ano? Pero nakikita natin na maganda itong ideya na ni Pastor na panukalang batas at dahil nga targeted yung approach, ma-identify mo yung outcome kung ano yung gusto mong mangyari after nilang makatanggap ng ayuda. At dapat talaga merong mekanismo ito para ma-monitor at na-introduce na ito ni Pastor sa kanyang panukala, na kung saan
magkakaroon ng mekanismo para sa accountability, ma-identify nung ahensya ng gobyerno kung saan napunta yung binigay na ayuda at kung na-achieve ba yung outcomes. Kasi doon mo malalaman, Admar, kung epektibo yung intervention. So halimbawa, kung ang objective mo is mabawasan yung hunger rate, mamomonitor mo yan dun sa mga nakatanggap ng ayuda kung indeed there was a change dun sa hunger na nararanasan ng mga recipients ng ayuda. Siyempre, kung hindi naman epektibo yun, posibleng baka kulang yung ayuda or baka napupunta yung ayuda sa ibang gastusin. So that way, magkakaroon talaga ng mas epektibong intervention para mapabuti naman po yung buhay ng ating mga kababayan na naghihirap. Pati rin itong sa livelihood, kasi ito yung isa rin sa nakikita natin na pangmatagalan ang epekto kaysa sa ayuda. Needed nila ng regular na pinagkakakitaan. At batay dito sa possible na panukala ng butihing pastor, gusto niya na palawakin pa ang mga provision sa ilalim ng National Employment Recovery Strategy. Kabilang sa kanyang gustong amyendahan, yung mga provision na dapat magkaroon ng job creation sa mga rural areas. Alam natin na napakataas ng poverty incidence, based na rin sa SWS survey. Visayas at Mindanao ang dumoble yung poverty incidence talaga doon. And isa pa sa nagustuhan din natin dito is yung pag-i-introduce ng insentibo sa mga negosyo, na mag-hire ng mga individual mula sa marginalized communities. Pero para at least hindi naman lugi yung mga employer, nais ni pastor na bago man sila i-hire, dumaan sila ng skills training at maging ang entrepreneurship itong mga marginalized communities. Kaya gusto niya na i-develop yung vocational training programs na tailored sa local market needs at merong nagmo-monitor nito kung ito ba'y epektibo, na-adapt ba, natututukan. Kasi minsan ito yung problema nag-i-implement ka ng programa, bahala na sila kung meron bang naging resulta. Kasi hindi ka pwede kang makapag-adjust pag nakita mo, parang mali yung implementation nito. Kung walang monitoring, wala pa ring silbi, Doc. Ano masasabi mo rito? Alam mo, dito ko nakikita, Admar, yung kagalingan ni Pastor Quibolo in terms of sa mga programa. Itong Livelihood and Employment Generation Act, yung proposal na ito, ay makakatulong ito para masolusyonan yung ating problema na too much inter-regional or inter-provincial migration sa ating bansa, na kung saan yung ating mga kababayan na mga nasa kanayunan pumupunta sa mga malalaking syudad para makipagsapalaran. Ang nangyayari kasi usually yung mga kababayan natin na bumibiyahe, yan yung mga nasa mga mahihirap, kasi nga walang oportunidad dun sa kanilang mga lugar, kaya nangyayari is nakikipagsapalaran sila. So maganda dito is makakahimok yung ating mga negosyante, mahihimok sila na mag-hire ng mga marginalized groups, marginalized individuals, para mabibigyan sila ng oportunidad, and at the same time magkakaroon ito ng tax break dun sa mga businesses na mag-hire ng mga nasa marginalized communities. At nakikita ko rin dito, Admar, ng kagandahan nito is integrated yung approach, kasi magkakaroon ng training dun sa mga ikaw ay low skilled, makakatanggap ka ng training para ma-improve yung skills at para makakaroon ka ng mas marami pang oportunidad. And at the same time, i-incentivize itong mga negosyante na mag-hire ng mga kababayan natin na mga nasa laylayan para po talaga magkaroon sila ng oportunidad. So nakikita ko ito, this is a very good program, if implemented, and the mechanisms are there. It's just a matter of, Pastor being elected in the Senate para ito'y maisabata sa Admar. Partner Pilita. Alam mo, binabasa ko itong yung mga gusto ni Pastor Quiboloy, talagang makikita mo, maganda dito kasi meron na siyang sinasabi, minsan sasabi niya may existing law, hindi naman niya sinasabing kanya, na may existing law, tapos yung improvement, yung proposed amendments, at meron siyang monitoring. Yan ang wala sa atin, di ba? Monitoring. Yung paano mo monitor? Ayan ang batas. Okay. O, implement nyo na. Pero walang monitoring.
yata ay nagkakaloko-loko di ba? So, maganda dito, pati yung paano mo monitor ay nandito na. Okay, I'm very interested lang about actually, gusto ko kasi yung mga iba pinag-uusapan na namin dito, yung tungkol sa oil, no? Na talagang sinasabi nga, ang gobyerno kasi walang hawak dyan. Parang nangyayari, discretion ng mga private companies na may-ari. So, kung anong gusto nilang presyo, maniwala ka na lang. Parang ganon. So, at least dito, ang gusto niya mangyari dito ay magkaroon ng yung government na power to negotiate directly to the oil companies. Para malaman natin, hindi ba? At tapos tumutulong ang gobyerno mag-negotiate. So may partisipasyon ang government, no? Ito lang matanong ko sa'yo kasi ito, siyempre economist ka. Yung microfinance support bill, kasi ang nakalaad doon, yung mga gustong magnegosyong maliliit, ano? Parang ang gagaranti ay ang gobyerno. Parang kasi 'di ba pag yun nga nangangarap magnegosyo, wala kang mang pera. So pag umutang ka sa bangko, sino magagarantiya, 'di ba? So parang government who will guarantee it. Now I want to ask, iyon ba ay risky sa government kapag ginawa 'yon na okay, marami tayo, may mga magaganda silang plano sa negosyo. At ang nakasaad doon, no, baka makalimutan ko, may training ng finance, no, how to handle finances, ng business management. Okay, wag nating na basta gusto mong magnegosyo, pak yan na. Meron siyang training. Now, just want to ask lang, kasi sa dami, sinabi nga 22% nasa poverty. Hindi ba? So, sa dami niyan, pag ito'y nag-open, mas maraming nasa poverty line dito. So, ibig sabihin maraming mag-a-apply. Sa tingin mo ba ay kakayanin ng gobyerno na talagang maging guarantee ng loan ng mga gustong magnegosyante na mga maliliit? Alam mo, Mampilita, no? Meron resources ang ating gobyerno para magarantiyan yan. In fact, yung resources nga nananakaw na lang, di ba? Nadala sa grabbing corruption. Parang instead of ayuda, no? Pwede dyan sana. Oo, hindi lang yun. Kung maaalala ninyo, there was this discussion na nagagarantiyahan ng gobyerno yung pagpapatayo ng mga pabahay. Di hamak na mas malaking amount yun, hindi ba? Na kung naalala ninyo yun, yung mga housing na magagarantiyahan. So ito kung akong tatanungin mo bilang isang economist, hindi ganoon ka-risky ang paglilend sa mga MSMEs. Kasi alam naman natin na yung mga MSMEs, yan gusto nilang kumita, gusto nilang maghanap buhay. Kailangan nila magsimula. No? Ang problema kasi sa atin, hindi ka makapagsimula kasi kailangan mo ng kapital. Kung ikaw pupunta sa bangko, mataas ang interest rate niyan. No? Pero kung pupunta ka sa mga micro-lenders, hindi naman ganun kalaki yung interest mo at matutulungan ka pa dahil may mga programs. So, halimbawa, meron itong financial literacy program para matulungan ka sa pagmamanage ng iyong finances. Yan definitely makakatulong yan para maibaba yung risk sa pagpapautang. Itong ganitong modelo, Mampilita, ito'y ginawa na ito sa Bangladesh. Yung tinatawag na Grameen Bank, kung maaalala natin sa kasaysayan. Bangladesh ang nagsimula ng ganitong klaseng sistema sa microfinance. Kaya nakita natin na naging successful ito sa mga MSME sa Bangladesh at sa mga ibang bansa pa sa Latin America at mga iba pang bansa sa Africa. Naging successful ito. At nakikita ko dito na hindi malulugi ang gobyerno sa aking pananaw kasi alam naman natin na yung mga MSMEs, they're really eager to start or to expand their business. At lalo na isang ating mga kababayan na gustong umahon sa hirap. Marami sa kanila may pangarap sa buhay, kaya lang hindi nila masimulan kasi wala silang kapital. Tama. Kaya nakikita ko rito is makakapagbigay ito ng napakaraming oportunidad para sa ating mga kababayan para umunlad ng kanilang pamumuhay at napakagandang programa ito ni Pastor Kibuloy para talagang masolusyonan yung kahirapan sa ating bansa, Mampilita. Mas-segue ko lang pala dun sa nabanggit mo kasi yung sa oil, yung sa pag-negotiate natin, napakaganda rin ito para makatulong na maibaba ang presyo, kung pwedeng maidagdag ko rin dito sa panukalang batas ni Pastor is na yung pag-maintain ng ating gobyerno ng tinatawag na strategic oil reserves. Kasi sa ngayon, ang ating gobyerno is walang ganyang klaseng formal na batas na nagre-require sa ating gobyerno na mag-maintain ng strategic oil reserves. Bakit importante yan? Kasi
nakakatulong na kung merong reserba ang ating gobyerno sa pagsa-stabilize ng presyo, no? So makakatulong po 'yan. At halimbawa, kung ang ating gobyerno ay makikipag-negotiate ng direkta halimbawa sa Saudi Arabia for example, at makakakuha sila ng langis sa mas mababang presyo, pwede nila itong ilagay muna sa isang strategic reserve. At kapag halimbawa nag-cut ng production ng OPEC, no, ibig sabihin tataas ang presyo, tsaka pakakawalan ng gobyerno yung kanilang strategic reserve, no, para ma-stabilize pa rin yung presyo. So yun yung nakikita kong isa pang posibleng maidagdag dito sa panukalang batas ni Pastor, no, para talagang mas lalong maging mas epektibo yung programa na yan. That's true. Kasi parang sa tagal ng panahon, alam natin tong oil na to, nagiging problema, no? Pag tumaas ang oil domino, pero parang walang nag-a-amend ng batas para ma-improve. Kasi ngayon ang batas natin, di ba? Parang ang may right talaga ay yung mga kumpanya. Hindi Regulated na kasi ang market. Exactly. So hindi pwedeng makialam ang gobyerno. Hindi mo sila ma-require. Magkano nyo ba binili? Walang ganon. Walang checking of mga storage. Walang ganyan. So, nawala, no? Ay, tuduktong ko ngayon, yung Freedom of Information Act, no? Ito yun. Pagkata yung sinabi niya kasi, magiging mandatory na lahat ay kailangan, no, mag-present, at failure to do that ay meron kang punishment. Kasi as of now, meron tayong freedom of information, pero kung makikita mo, pag ikay nagtanong, mayayari ka pa, di ba? Dapat nga hindi na tinatanong yon. Ibig sabihin, accessible na, di ba? Kasi ang freedom of information, with our digital na, dapat pag pumasok ka na ng website, okay, check ko itong, kunyari, si Senator Michael Batu, titingnan ko nga kung saan niya ginastos tong kanyang pork barrel. O dapat nandun di ba? Hindi na nga kailangan ine-express pang saan mo ginastos yan. Pero ngayon, nangyayari with the FOI nating batas, parang hindi naman nasusunod kasi may mga bagay na ayaw na nangyayari ka pag nagtatanong ka, hindi ba? Or hanapin mo. So, do you think that's possible na mangyari? Ang nakikita ko dito, Ma'am Pilita, is bukod sa may problema sa implementation, merong kakulangan talaga yung batas natin sa FOI. No? Bakit ko nasabing may kakulangan? Bibigyan kita ng halimbawa. No? Dito sa Canada, kasi trabaho rin ako sa gobyerno, Ma'am Pilita. I was an economist for the government ng 2 taon. Kada ahensya ng gobyerno dito, Admar at Ma'am Pilita, meron kaming FOI office. Meron kaming parang COA, di ba ang COA, lahat ng ahensya may COA sa loob, di ba? Lahat yan, lahat ng ahensya, DepEd, DPWH, merong COA sa loob yan. Makikita mo pa nga yung mga COA, iba yung uniforme nila kaysa dun sa mga uniforme ng ahensya kung nandun sila. Dito sa Canada, meron din kaming FOI office sa kada ahensya, Freedom of Information Office. At yung FOI na yan, sila ang nagbabantay ng mga requests. So halimbawa, merong journalist, no, na gusto mag-imbestiga. Magsasubmit yung journalist ng request dun sa FOI office, at kami naman, wala kami magagawa pagka mayroong FOI request. Alam mo ba, Admar at Ma'am Pilita, pati mga email namin, pwedeng kunin ng FOI officer para ganun, hindi ba? Yes, wala kanino ka nag-negotiate. Diba? Yes. So, pwede nilang i-search yung inbox mo na walang restriction. Halimbawa, kung ano yung request, pwede nilang tingnan yon. Pati yung mga notes ng mga meetings, pati yung mga handwritten notes mo kung hihingin, dapat mo isurrender yung mga handwritten notes mo. So, ang nakikita kong kakulangan dito sa FOI natin is yung pangil. No? Kasi merong FOI pero walang pangil yung ating FOI law. So, kailangan dito magkaroon halimbawa ng representatives yung FOI, para siyang COA. Magkakaroon ng representative dyan sa kada ahensya, and then sila magmamanage ng request. At kung sino man yung head ng FOI na yan, agency, siya ang accountable sa taong bayan. Kasi nangyayari ngayon, walang hindi mo ma-identify kung sinong accountable kapag ka nagkaroon ng problema sa FOI. Ang accountable ba dito? Yung agency? Ang accountable ba dito? COA? Kung sino, hindi natin maintindihan kung sino. Actually, yun ang ginagawang clear ni Pastor Kibuloy dun sa kanyang mga panukala na mandated. Tapos may punishment at nakalagay doon talaga yung nag-fail agency at yung tao, no, na tinatanong. Siguro when you talk about tao, yun yung mga merong kanya-kanyang budget, hindi ba? My point here,
is, sabi mo nga kanina, it should be nire-request. May FOI, parang baga center or office. Pero, what is the importance sa kailangan pa i-request? Kung pwede naman parang baga, di ba, parang pag nagre-research ka, diretso ka na. Kasi kung lahat nilalagay naman doon, dumiretso ka na. Why needed pa ang request? Kasi pag may request, ibig sabihin, hindi siya naka-open. Oo. Kasi may hindi mga ba? may mga documents mampilitan na merong, halimbawa hindi na siya germane dun sa request, dapat i-redact 'yon. So halimbawa, pag related halimbawa sa national security, may mga na-identify na mga pangalan ng mga asset ng gobyerno, dapat yun redacted yun kasi mabubulilyaso yung intelligence efforts ng gobyerno. So may mga ganong nuances I got it. na maintindihan dyan. Oo. So siguro Pero dapat ma-identify, like siguro yung ginagastos na importante sa bayan, yun pwede open. Yung saan mo ginagastos ang pera, Okay, improve. alam mo- Pero yung sa national, yung involvement ng national security, tama ka doon. Kasi most of the time nagre-research niyan, ito yung mga maaaring mga historian, mga journalist na malalim, yung inaaral nila. O kaya mga Baka- academics, mga Oo, professor, yeah. tsaka mga researchers. Yeah. Oo, tama. Oo. So Oo. kami yan kagaya halimbawa sa SALN, Mampilita, no? Alam mo, talagang gustong-gusto ko maghanap ng mga SALN. Ang problema sa mga SALN, kailangan i-request mo pa yan. Yun nga. So siguro magandang idagdag din dito sa panukalan ni Pastor, which is also nakakawing ito dun sa RA, ni-research ko to, Admar at saka Mampilita, yung RA 6713, which is yung Code of Conduct and Ethical Standards for Naku, yun. Public Officials and Employees. Kasi nung itong batas na ito, Admar at Mampilita, itong batas na ito, nung naisa batas ito, 1989 pa, wala pang internet nung time na yon, ano? At yung pamamaraan kung paano mo, kasi diyan nagmumula yung SALN yung requirement na kailangan ikaw ay complete ng SALN. Maganda diyan na Admara ma-relay natin ito kay Pastor, ano, na kung saan baka pwedeng i-include yung amendment dito na kung saan dapat isa publiko talaga yung SALN, no? So for example, kung ikaw ay hindi naman sa lahat ng opisyalis, kasi halimbawa kung ikaw ay principal o kaya ikaw ay isang head teacher, hindi naman kailangan yung SALN mo Yung mga binoto. Hindi yung mga appointed, no? So halimbawa appointed ikaw ka, ay binoto. appointed ka ba undersecretary or assistant secretary pataas, ano? At ikaw ay appointed, dapat yung mga SALN ninyo ay naka-publicly available yan. O kaya halimbawa one click away. One click at saka away itong dapat. mga seso, no? Kung ikaw ay nakarating ka na sa seso, dapat naka-ano ka pa rin, naka-publiko yan. Hindi na kailangan i-request yan. Tama ka, Mampilita, no? Yung mga ganyan documents, dapat yan, ready for download na yan. Hahanapin mo na lang dun sa website. No? Kasi sa kagaya ko, alam mo, Mampilita, no? I'm very interested sa mga research patungkol sa sahod din ng mga elected at mga officials. Kasi diyan mo makikita kung mayroong talagang hawsyaw na nangyayari. May corruption na nangyayari. Kahit na minsan makita mo na tinatago nila pero makaka-uncover ka pa rin ng patterns dyan eh. Napakatama. Ang ganda na sinabi mo. Ako bilang isang economist is tinitingnan ko po yan. So, dapat malaman natin magkano ba ang sweldo nyo. Actually, alam naman natin yung sahod Mampilita. Pero alam mo, yung sahod nila nasa salary standardization. Ang issue dyan is yung mga assets nila. Diba? Nalabas pero eto sa kasi in the Philippines, no, ang mga tao, kapag sinabi mo, congressman yan, senator yan, mayor, mayaman yan. Totoo yan, hindi ba? Yan ang mentality dito. Kaya dapat, siguro yung mga kakaunted, pwede, nire-research natin magkano, no? Pero hindi nakasalpak yung magkano talaga ang sweldo nila. Kasi nangyayari, sa atin, talagang gano'n ang, pag merong posisyon, ang feeling kagad ng mga people, bakit gano'n? So, ibig sabihin, there's something, right, na yumayaman pag ikay nandun sa mga posisyon. Yun ang nangyayari. Yung party list. Hindi ba? Hindi ba? Napakaraming gustong mag-party list, pati yung mga hindi karapat-dapat na maging congressman, nagpa-party list na rin sila. So, negosyante ang nasa party list, most of them. Oo, pati yung mga party list pala na yan, may mga kontraktor pala ng gobyerno. Di ba? Pero gusto nila mayaman na sila, Mampilita, gusto pa nila lalong yumaman. Yes. No? Yun yung nakikita natin dyan. So, anong nangyayari is nawawala ng oportunidad sana yung mga
makakarapat dapat na mag-serve sa ating bayan. Kung ang nangyayari kasi, nawawalan ng pagkakataon itong mga taong ito at napapalitan sila ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya ang nakikita kong solution, isang sa possible solution dito, alam mo tawag namin dyan, Ma'am Pilita, dito sa Canada, is Sunshine List. Yung Sunshine List na yan ang listahan, no, ng mga opisyal ng gobyerno na kung saan publicly available yung kanilang mga sahod. Dito sa Canada, iba ang standard. Ang standard namin, kapag ka ang sahod mo, ikaw ay empleyado ng gobyerno at yung sahod mo ay mahigit sa isang threshold na amount, ano, isa sa publiko yung iyong salary. Yan. So, ganun po yan. So, parang ginawa nung, I think, ng ARTA yan nung panahon ni FPRRD. Yung mga ahensya, papumunta ka, LTO, no? Nakalagay doon, magkano lang talaga babayaran mo. As in, naka-display sa isang pader na malaki, malalaman mo na ito lang palang babayad ko sa pag-renew ng lisensya. Di ba? Kasi dati parang kung magkano sabihin sa'yo doon, yung mga fixers, mga ganyan, di ba nawala yung panahon ni FPRRD Dinisplay doon, ito lang ang babayaran nyo. Ito ay dapat hindi ka nagbabayad. So, kung ikaw ay ordinaryong taong pumunta doon, abay nakita mo, ano lang pala, 280 lang pala. You know, yung information na gano'n, malaking bagay sa tao, yung nakikita. And then there's another one. That's why ito yung mga fino-focus ko because one of the problem talaga natin, as you said nga, corruption. Ngayon, pag may mga whistleblower regarding those things, di ba? Abay, delikado ang buhay. Di ba? At pinapalakas ito dito sa makikita natin sa mga gusto na mangyari, no? Ni Pastor Kibuloy. Yung bigyan ng proteksyon ang mga whistleblower. At yung sinasabi niya doon, yung hindi mabalikan. Uso yan di ba? Yung babalikan ka agad-agad. Pag-isip mo sa umaga, yari ka na. Now, I want to ask, paano kaya natin magagawa to considering ang babalik dyan ay may power sa isang private citizen na nag-whistleblower? How can we do that? Alam mo, ang Pilita, konektado ito dun sa issue ng confidential funds. No? Kasi isa sa mga pinaglalaanan ng confidential funds ay tinatawag natin mga safe houses. At itong mga safe house na yan, ang mga itinitira dyan, yung mga whistleblower, yung mga testigo, yung mga kailangan magkaroon ng proteksyon. Ang problema sa ating mga batas ngayon is walang formal na, there's no law actually that protects whistleblowers, no? Meron tayong witness protection program, no? Kaya nga doon ka lang sa safe house. Oo. Yes, pero wala tayong whistleblower protection. No? Kasi yung witness, posible siya na whistleblower, pwede rin siyang hindi whistleblower di ba? Oo, dalawa yun. Yes, pero ito specific ito sa whistleblower kasi nga merong risk of retaliation. So, ang nakikita ko dito is maganda itong programa, no? Para talaga, which is directed dun sa mga nag-whistleblow, o yung mga nagsusumbong, ano? Patungkol sa korupsyon. So, yan yung nakikita natin. Para, it is also a way to encourage or to incentivize na yung ating mga kababayan na magsalita, no, to speak up against corruption. Kasi ang problema sa ngayon, natatakot kasi ang ating mga kababayan. Pag may na-witness silang corruption na nagaganap, meron silang nakitang hindi, sa palagay nila, hindi tama pag nanakaw sa pera ng bayan, natatakot sila kasi baka patayin sila or baka kung anong gawin sa kanilang mga pamilya. Balikan ka agad-agad, ikaw nakakulong. Yes, at saka hindi lang ito, no, maganda rin sana kung mag-introduce ng penalties dito sa batas na to, na kung saan halimbawa kung napatunayan na halimbawa mayong gumawa ng hindi maganda sa isang whistleblower, ito parang aggravating circumstance ito sa krimen, di ba? Kasi di ba sa krimen may mga aggravating, may justifying, may mitigating circumstance. Kapag ka ikaw halimbawa dinarget mo yung whistleblower, yung penalty mo mas mataas, that would be an aggravating circumstance sa batas yun, no? So maganda magkaroon ng ganyang pangil para matakot na rin itong mga nagnanakaw sa gobyerno na hindi siguro masama yung mga whistleblower. Ang isa dyan kasi sa mga false witnesses is bribery, yung binibigyan ka ng malaking halaga.
ikaw lamang ay mag-testify kahit na hindi totoo, no? Siguro dapat dyan, hindi bribery lang ang tawag doon. I-plunder mo agad-agad yung kakasuhan. Kasi, Oo, lalo na napakalaki kung ang mali-malitang epekto. pera galing sa ibang bansa, Yun, hindi ba? Mali-malitang pera. yung binibili mo tao So, parang pag bribery kasi parang medyo mas maliit yan eh. Balata mo yung plunder na punishment dyan. Na pag ikay nag-alok sa isang tao ng may kapalit, pag ikay nag-testify or nag-whistleblower na mali. Dapat ganun yung kahigpit ang mga batas para matakot kang bumili ng mga tao, hindi ba? Yan yung mga nangyayari Tsaka partner eh. Pilita and Doc, yung sa ano natin, yung sa ombudsman kasi kabilang dito na dapat yung maging independent yung sa ombudsman natin, no? Dapat merong independent anti-corruption commission. Meron ng ganito dati no? Pero binuwag lang. Greco Bellica. Oo, binuwag Dati. lang. And siguro hindi lang dito pati na rin siguro sa sa Supreme Court natin kasi di ko lang alam kung ito ba ay naging kaugalian na sa ibang mga bansa na ang pumipili sa kanila mismo rin yung taga-gobyerno kaya hindi mo maiiwasan na possible meron talagang interest din. Halimbawa, ang pipili sa ombudsman, presidente, Beholden. ang pipili sa mga associate justice, mga presidente. Paano tayo magkakaroon talaga sinasabi nila merong separation of powers lalo na sa Korte Suprema, sa legislative, sa judiciary. Pero hindi mo maisasantabi yung possibility dahil ang nag-appoint niyan taong gobyerno rin. So kumbaga paano siya magiging independent talaga na nandun yung kampante halimbawa dito sa ombudsman, no? Paano magkakaroon ng independence talaga na talagang kung ano yung trabaho niya, yun talaga yung kanyang pagtutuunan ng pansin. Kasi ang naririnig natin, sinasabi nila, pinaparking, if the price is right, ipaparking lang yan, hindi na-resolve yung kaso, pero ipaparking lang. O magkano bang parking fee? Marami tayong naririnig niyan na mga issue na ganyan na, Doc. Sa kaso naman sa judiciary, Almar, maganda na bring up mo yan, no? Kasi meron tayong tinatawag na checks and balances, no? Nabanggit mo in passing yan kanina, no? Na kung saan halimbawa kapag hindi ka masaya sa mga justices, pwede naman silang i-impeach, di ba? Merong ganong option yan. Doon naman sa pamimili ng mga posibleng halimbawa associate justice ng Supreme Court, meron naman tayong tinatawag na JBC or yung Judicial and Bar Council, no? Na kung saan magre-rekomenda sila ng mga pangalan and ang pipiliin ng pangulo mamimili yung pangulo dun sa mga irekomenda sa kanya, no? Ang issue diyan is halimbawa kung merong mga nominado na nakalusot sa JBC, no? Yun yung nakikita kong problema kasi kung halimbawa yung pangulo limited siya dun sa kung ano yung pinresent sa kanyang mga pangalan, kung dun palang nasala na, magiging maayos tayo. O, ganun yung nakikita kong sitwasyon. No? So, sa kaso halimbawa nung kagaya ni dating Justice Lourdes Sereno, for example, later on, na-co-warranto siya, di ba? Yan, kasaysayan na yan. If you can just imagine a parallel universe na kung saan na nasala ng epektibo na hindi nakasama si Justice Sereno dun sa mga pinal na listahan na posible na ma-appoint as Supreme Court Justice. So, may ganun. Halimbawa, kung ganun yung senaryo, no? So ibig sabihin nito is kailangan kumbaga magkaroon din ng panukalang batas in terms of ano yung accountability halimbawa ng mga miyembro ng Judicial and Bar Council. Kasi sila mismo yung nagre-rekomenda ng mga pangalan. Ang gagawin lang naman ng Pangulo doon, mamimili lang siya kung sino yung ipipresenta sa kanya. Pero I think what needs to happen here is yung magkaroon tayo ng panukalang batas, no, which is related sa judiciary, no? Sa pagkakaroon ng accountability doon sa mga members, no, ng Judicial and Bar Council. Kasi kung meron mang corruption na nagaganap diyan, kung meron man, nagsisimula yan diyan. Doon sa mismong unang sala pa lang nandun na may nangyayaring corruption na doon. So, kailangan ma-identify ng maayos yan kung anong klaseng intervention ang pwedeng gawin para ma-minimize po yung corruption diyan sa judiciary. Kasi may corruption din talagang nagaganap diyan. Meron ding sinasabi dito sa panukala ni Pastor doon sa magkaroon tayo ng Truth Commission Act or Anti-Corruption Commission Act is yung mga naa-appoint dapat based on meritocracy, hindi yung political affiliation, hindi yung kabarilan, kafrat,
Minsan ganyan, 'di ba, yung mga naririnig natin. Kumbaga, ito yung mga nagsumikap talaga, naging magaling sa kanilang propesyon, rose from the rank talaga siya. Yun yung mabibigyan ng oportunidad. Hindi lang yung ito mga kabrad ko, kasis ko, kabarilan, kung ano man, Doc. Kasi dyan na papasok, Admar, yung qualifications ng mga appointed officials. Kasi ang nangyayari sa atin ngayon, ang tinatawag natin dyan, Ma'am Pilita tsaka Admar, is patronage politics. No? So halimbawa, kung ikaw nakatulong ka sa kampanya, o kaya ikaw ay isang matarik na kaibigan, kasi nga ikaw ay patronage nga, di ba? So ikaw ang ma-appoint dun sa mga pwesto na yan. So nababaliwala na yung meritocracy. No? Kasi may tinatawag din tayong konsepto ng meritocracy. So ibig sabihin ng meritocracy, kumbaga yung karapat-dapat na tao, yun ang dapat na ma-appoint dun sa position na yan. So ang nakikita ko dito is dapat ang ginagawa din ng executive department dyan is to magkaroon ng panukalang batas na kung paano properly masasala yung mga ina-appoint. Kasi hindi, alam mo, Admar at Mapilita, hindi naman lahat ng ina-appoint dumadaan sa COA. Kung hindi ako nagkakamali, sa Commission on Appointments, ang halimbawa sa kaso ng appointed officials, rank of secretary, rank of secretary, ano yan? Commission on Audit yan. Pero hindi ko tiyak kung yung mga undersecretary at assistant secretary. Wala na sila. Diba? Hindi rin sila kasali. Hindi na. Sa halimbawa naman sa military, pagka nag-rank ka ng colonel, pataas, ano ka na, ikukuha ka na kung nasa commission on appointment ka na. No? So, ibig sabihin, dapat magkakaroon tayo ng mekanismo rin para dun sa mga hindi subject sa commission on appointments. Paano sila masasala? Sa ngayon kasi wala. Ang nangyayari ngayon is nakadepende kung anong kapresyo nung nag-appoint. No? So, dapat magkaroon ng pamamaraan, magkakaroon halimbawa ng, paraan para makita rin ng taong bayan kung sino-sino yung kino-consider dun sa mga posisyon na yan. No? So halimbawa, magre-release ang gobyerno ng listahan na, o halimbawa, mag-a-appoint kami ng, halimbawa, 13 na mga undersecretaries, ito yung mga nag-apply. No? So kung meron kayong reklamo sa mga to, pwede nyong idaan sa amin kung meron kayong reklamo or meron bang bahid ng corruption tong mga to. Kasi alam mo, kinakailangan, Admar at Mampilita, sa kaso natin sa Pilipinas is transparency talaga ang kinakailangan natin. Dapat malaman natin kung sino-sino yung kinukonsidera sa mga position, at kung sino-sino yung mga nag-apply din, para malaman natin kung talaga pang kwalipikado itong mga ina-appoint na ito. Kasi nga, alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga fair din dun sa mga opisyalis na sila pinag-aralan at binusisi ng commission on appointment, tapos yung iba hindi ba? So dapat magkaroon din ng equivalent mechanism, not necessarily commission on appointment, na kung saan makikita at scrutinize ng taong bayan kung sino-sino yung mga ina-appoint. Yung rin kasi parang nakikita natin, yung pagpili kasi dito in anything, kahit yung style ngayon kung paano madadivert ang issues, bigyan mo lang ng entertainment at arms ang mga tao. Parang tapos na. Alam mo, ma-entertain lang sila. Yung sabi mo kanina, maibalik ko lang. Kapag ikay gumawa kapag ang mga focus yung mga medyo yung parang pang telenovela na mga usapin, yung mga, di ba, yung mga hearings, ganyan, entertainment yun Kung titingnan mo sa diversion, hindi ba, doon na lang nakafocus ang tao at bigyan mo siya ng, arms, yung ayuda. Di ba? Basta't ma-reach mo yung dalawang yon, nahahawakan mo ang publiko. Hindi ba? Kasi, parang, okay, na-entertain na sila. Hindi na yan mag-iisip ng kung san-san pa. O, bigyan mo ng kakaunti yan. Basta't na mabigyan mo, okay na sila. That's what's happening to us here in this country. Sad to say. Kahit sa pagpili ng mga iboboto, ganyan na rin. Marami kasing mahihirap sa atin, Mampilita. At yung mga mahihirap, kapag nakita nila na, alam mo kasi, they sa totoo lang, nakikita ko sa kulturang Pilipino, lalo-lalo na yung mga mahihirap, kulang sila sa pagmamahal. Pag minahal mo sila, mamahalin ka rin nila. Ganun yon. Kaya nakikita natin sa mga politiko, they're very empathic talaga. Sobrang empathy talaga sa mga mahihirap. To the point na nagiging clientelistic na yung kultura natin. Na kung saan,
Sa totoo lang, wala namang masamang magmahal ng mahirap. In fact, dapat yun talagang ginagawa natin, minamahal natin. Kaya lang, dapat yung pagmamahal natin, unconditional yan, walang kapalit. Ang problema, nagkakaroon ng kapalit. Anong kapalit? Iboto mo Personal ito, gain, iboto mo yung yes. anak ko, iboto mo yung Yes. misis ko, iboto mo yung lolo ko. So, lahat ng buong pamilya. No? So, yun yung nakikita natin. Kaya, entertainment, halimbawa, para mapasaya sila. Kasi, siyempre, mahirap na nga ang buhay, di ba? So, anong gagawin ng politiko? Papasayahin, sasayaw-sayaw tayo sa stage. So, halimbawa, Ayan yung sa election. magzumba tayong lahat, hindi Oo. ba? Magkakaroon ng zumba, sasayaw tayo. Magpapakain Kakanta. ng unlimited pares. Pero yung entertainment Sa mga na isang aatin ng sinasabi Zumba. ko, Pa-concert. is yung mga kunyari, pag sa mga Concert, oo. sa mga Senate hearing, Congress hearing, or sa mga iba pang ano. Nililigaw sila Ang sa baga, issue. oo, kasi di ba, pag mga ganong issue, sarap pag-usapan niya, magkakapi-kapihan niya. Tapos, di ba, uy, alam mo ba si gato? Chut. Yung baga, nakukuha nila yung tao manood because there's so much drama happening inside eh. O di, grandstanding Na-divert na, na-divert na yung issue. 12 hours. Oo. So, Alam yun mo yung ba? nangyayari. Ayaw nila ng mga pag-uusapan doon ay malaliman tungkol sa oil, tungkol sa ganito. Kasi baka walang manood, hindi sila makikita. Hindi ba? Ganon. Alam mo yung entertainment value at marat mang pilita, no? Oh. Hindi lang yan totoo sa mga Pilipino na nasa Pilipinas. Totoo rin ito sa mga Pilipinong nasa labas ng Pilipinas. Kasi alam mo, kapag may mga huntahan ng mga OFW or huntahan ng mga kababayan natin ng mga nasa labas na ng Pilipinas, ano, marami sa kanila nanonood dito mga hearing na to. Oh, kasi nga para halimbawa yung oras ng hearing, kagaya, ako mismo Diba? halimbawa, no, yung hearing kasi sa Pilipinas umaga, dito gabi, tamang-tama. Relax ka na, di ba, magbubukas ka ng computer, manonood ka ng mga video, kung ano-ano, makikita mo itong hearing na to. People are glued, no? Glued sila sila entertaining eh. Makikita mo na may iyakan, di ba, may sigawan. Oo, may love life pa, may pakiligan pa Di ba? minsan. So it has devolved into entertainment na rin. Diba? No? At grandstanding ng mga politiko. So, unfortunately, yung ating politika ay nag-descend na sa ganito, no? na kung saan yung ganitong klaseng activities ng Kongreso, it has become entertainment na for people. In fact, may nakita nga ako, mismo kaibigan ko nagpo-post sa Facebook na halimbawa pag Quadcom hearing, meron na siya naka-ready na inumin, merong snack Popcorn. na, tapos nakaupo na siya sa sala. Diba? Na raw siya ng Quadcom. Oo. Pero Doc, So, ganyan Makikita yung mo, epekto. entertainment and arms, yan yung dalawa. Talagang may basta singit, mabigyan, ma-entertain, tapos. may singit ko lang, needed ba ng empowerment ang taong bayan? Kasi ang nangyayari, di ba, panahon ni Pinoy, na-remind niya yung taong bayan, kayo ang boss ko. Pero parang hindi ito na hindi ito kumbaga nagmamanifest na parang at mercy sila. Though sinasabi ng konstitusyon na ang kapangyarihan ng mga na-appoint, presidente man yan kung sino, nanggagaling sa tao. So kumbaga dapat ang magiging asta ng tao talaga, hindi yung parang kawawa talaga sila. No? Ang nangyayari kasi, parang at mercy sila lagi doon sa mga politiko o gusto mo ng ganito, ganyan. Kaya nawawalan sila ng parang hindi nila alam kung ano yung kanilang role, kaya ang sa kanila na lang, asa sa gobyerno, madali silang maloko sa gobyerno, pero yung talagang super kapangyarihan nila, hindi ba nila naiintindihan? Ito ba yung napapansin mo? Kasi nakikita ko dito, Admara, yung ating mismong saligang batas, may marami talaga siyang kakulangan at marami rin siyang limitasyon. No? Na kung saan malamang yung framers ng mga panahon na yan, no, noong 1986, hindi lang na-foresee na magkakaroon ng mga pagbabago. No? Kasi noong mga panahon na yan, katatapos pala ng diktadorya, tapos parang minadali nila yung paggagawa ng saligang batas na yan. Kaya definitely nagkaroon ng maraming mga kakulangan. Alimbawa na lang yung sa kaso ng party list, Admar, palagay ko bagamat maganda ang intensyon ng mga framers, hindi naging maganda yung implementasyon ng party list. So yan yung nakikita natin. So balik tayo doon sa empowerment. Bagamat sinasabi ng Constitution that the power emanates from the people, diba? Yung sovereignty emanates from the people and all government authority emanates from them. Parang ganun yung sinasabi ng Constitution. Ang nakikita ko dito is hindi ito nasusunod. Kasi nga, ang nangyayari is ang talagang nasusunod dito, yung mga politiko, yung mga ine-elect na leaders.
So ang kailangan palakasin dito, Admar, sa ating saligang batas is yung accountability ng mga inihalal natin ng mga opisyalis, no? Yung accountability kasi yun ang kinakailangan, no? At the end of the day, Admar, yan na naman ako si at the end of the day. Ang ating mga ini-elect na mga opisyalis ay accountable sila sa taong bayan. Tama. At yun ang kailangan na mapalakas, no? Kung magkakaroon man ng pagbabago sa ating saligang batas o kung magkakaroon man tayo ng pagbabago ng sistema ng pamamahala, yung accountability ang kinakailangang ma-address dyan. Ano? So halimbawa, Admar, titignan mo na lang, ano? Nakikita ko to sa screen natin, yung ating mga kagalang-galang ng mga congressman. Ano? Nitong mga nagdaang buwan, may mga nakita ko sa social media na marami sa kanila nagsusuot ng mga mamahaling alahas, no, ng mga mamahaling relo, no, mga mamahaling mga damit, ano, may mga sasakyan pa na mamahalin. Talagang pinapakita nila sa social media, no, mga hindi nahihiya itong mga to, Admar, ano. And alam naman natin na sinasabi mismo sa batas, Admar, na dapat our public officials should lead modest lives. Hindi ba? Kumbaga dapat kumbaga payak na pamumuhay kasi mga mga servants ito ng taong bayan. Nakikita natin na hindi ganun yung nangyayari kasi nga walang accountability. Kung meron mga accountability sa saligang batas, ito ay sa papel po lamang at hindi talaga nai-implement. Kaya ang kinakailangan dito talaga is palakasin yung ating mga institusyon para ma-ensure na magkaroon ng accountability para halimbawa, no, kung may magsusumbong, kung may mga tayong taong bayan na kababayan na magsusumbong, magkakaroon talaga ng aksyon, no, patungkol sa korupsyon. Kasi yun po talaga ang kinakailangan dyan, Admar, para ma-empower ang ating mga kababayan. Partner Pilita, may panghuli ka? Siguro yung nagustuhan ko rin doon, yung palalakasin niya, yung sa health naman, is yung mobile clinic. Because yan ay nahinto, naumpisahan na yan nung pandemya. Yung mga mobile clinic ba? Kasi kung malalayo ka nga naman, di ba, yung sa mga remote areas, I think that's very, yun ang isa sa, na very, makikita mo bumababa. Hindi masyado mataas. Talagang may programa na palakasin. Kasi may mga, in all fairness, may mga cities na gumagawa na yan, pero kulang. Kasi nga, hindi provided by our national. Nasa LGUs lang. So, ang gusto dito mangyari ni Pastors, tumulong ang national for mobile clinic. I think that will help, especially na dito sa Pilipinas, alam mo naman tayo, divided by so many island river, kung ano pa yung lake na yan, no? So I think that's one lang na gusto ko. So, Dr. Michael, saan magbo-boils down lahat ito para magawa? Kasi marami naman dito, hindi naman parang sabihin natin na, ay, ngayon lang maiisip or ngayon lang nakikita ang problem, no? Talagang makikita naman natin ongoing ito So ito ba'y masasabi mo na dapat sa umpisa pa lang ng pagboto ay maboto natin ang mga tama? Kundi pag hindi natin naboto ang mga tama, all of the plans will just go away. Alam mo kasi, Ma'am Pilita, naniniwala ako na naiintindihan ni Pastor Quiboloy kung ano talaga ang trabaho ng isang senador. Kasi ang trabaho ng isang senador ay hindi lang naman gumawa ng batas. Ang trabaho din ng isang senador is yung tinatawag nating oversight. No, yun yung sinasabi natin na pagbabantay, no, kung talaga bang nai-implement yung mga nais sa batas. No, so yun yung nakikita ko isa ring mahalagang papel ng isang mambabatas, particularly ng isang senador. At naniniwala ako that Pastor Apollo Quiboloy understands this. Nakikita natin doon sa kanyang mga panukalang batas, tama ka Pilita, no? Marami doon is kumbaga these are issues kasi that are recurring sa ating lipunan, no? Na kumbaga, pero ang nakikita ko dito is yung pamamaraan ni Pastor Quiboloy in terms of addressing the issues, yung granularity at yung pagsasuggest ng mga mekanismo, yung specificity na sinasabi natin. No? Kumbaga, Pastor was very specific in terms of pinpointing yung mga talagang dapat na i-address na issue. No? So, nakikita ko dito is sayang talaga, no, kung ang mga ihahalal natin ay yung mga traditional politicians, no, na nababayaran, yung mga traditional politicians na kaya lang naman sila nandyan para protektahan yung negosyo ng kanilang mga pamilya,
yung mga traditional politicians na nandyan lang para magpayaman. No? At sana naman magising na ang ating mga kababayan at maihalal nila yung mga karapat-dapat. At tandaan din natin sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, nakikita natin na meron na siyang proven track record of getting things done. O kung ano yung nagawa niya halimbawa sa Kingdom, sa KOJC, makikita natin na ganito yung magiging modelo nung pamamahala at modelo ng kung ano yung gusto niyang mangyari sa bansang Pilipinas. Kung ano yung naging outcome, very successful outcome ng Kingdom. Kita naman natin yung loob nung compound ng KOJC, kung ano yung nakikita nating outcomes ng kanilang mga members all over the world. Ayan ay nakikita ko na yan ang magiging parang padron, kung mamarapatin yung term na yan, padron na gagamitin ni Pastor Apollo Kibuloy para maisaayos ang problema ng ating bansang Pilipinas. And siguro sa mga susunod pa natin na talakayan, Doc, yung naudlot natin patungkol dun sa sugal, kasi alam natin marami yung mga involved din ito. Siguro baka pwede 1 minute lang Sige. yung sugal. Although maganda i-discuss natin, pero ito ang preview niyan. Kasi ang sugal, maraming nakokolektang pera ang ating gobyerno. Pero ang problema is sana pupunta yung kinokolektang pera sa sugal. Ang aking suggestion dyan is dapat maibalik ito dun sa mga nalulung sa sugal. So halimbawa, dapat magkaroon ng programa for psychological therapy. Dapat magkaroon ng programa in terms of yung mga pwede mong tawagan na gambling helpline. So halimbawa, kung ikaw ilulong na sa sugal at gusto mo na mag-quit, gusto mo may makausap, meron kang pwedeng tawagang numero at meron mga tutulong sa iyo sa kabilang linya. At meron din dapat programa para sa financial literacy dun sa mga nalulung sa sugal, lalo na yung mga mahihirap. Kasi nakikita ko ngayon ang nangyayari, yung mga proceeds ng sugal, yung revenues ng PAGCOR for example na nakukuha sa sugal, napupunta ito halimbawa sa mga sports program, sa mga barangay, napupunta ito sa mga youth, sa mga youth programs. Pero ang dapat talaga ditong i-address is yung mga nalululong sa sugal, kasi dumarami na yan sila, Admar, sa totoo lang, yung mga kababayan natin na talagang nagiging addicted to gambling. At lalong-lalo na ngayon, gambling is very accessible, sa mga cellphones pwede ka nang mag-gamble. So kailangan sa palagay ko rin na Pastor Apollo Kibuloy kasi is also for morality. Yan nakikita ko sa isa sa mga advokasya ni Pastor talaga is morality. Ang nakikita ko dito is yung responsible na paggamit ng pondo ng taong bayan para maibalik dun sa mga nalulung sa sugal. Yung maisaayos yung kanilang buhay para hindi na sila malulung sa sugal. Yun yung nakikita ko. So maganda naman pag-usapan natin yan sa ibang episode ng malaliman. Yung sa kaso ng sugal naman sa Pilipinas. Tsaka marami pang mga panukalang batas, hindi pa tayo napakarami pa. Dito hindi pa tayo gumigit na doon sa maraming mga panukalang batas ni Pastor para pag-usapan. Doc, maraming salamat. Alauna na yata ng pasado dyan sa inyo. Ay, napahaba ang ating kwentuhan. Napakaganda naman kasi ng ating topic ngayon. Oo. Maraming salamat po si Dr. Michael Thank Batu, you. ekonomista po, nakabase po sa Canada, mga kababayan.